Hello, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi mga kababayan ko. Ako excited na ako dito eh. Excited na ako dito sa re-react natin. Ito, another sabak ni Sardonsky sa legit na ghost hunting, no? Paganda yung videos niya. Or ako lang ba yung nagagandahan sa videos niya? Diba? Although na may mga nasisilip-silip pa rin tayo, pero papunta na dun si Sardonsky. Dun sa punto na yon. Pero alam nyo ha, Sardonsky just in case nanonood ko sa akin. Ngayon, nagiging legit na fan mo na talaga ako. Pero para sa akin, para ma-address yung problema ng past, umamin na muna kayo. Kasi ang mangyari ganito, sa bagay, trip nyo yan kung hindi kayo aamin. Diba? Nasa sa inyo naman yan eh. Kaya lang, ang problema nito, ang concern ko, forever kayong matatag na fake ghost hunter kung hindi kayo aamin. Pwedeng mangyari, umamin kayo ngayon, yung mga nangyari po noong nakaraan, ina-admit naman namin na yun ay for entertainment lamang. Pero this time, totoo na po yung gagawin natin. Diba? Fresh start yun. Pero kung hahayaan nyo yung mga dati nyong video, tapos bigla kayong magta-transition sa pagiging legit, ano yan parang ang mangyayari dyan, wala na rin credibility yung gagawin nyo. Diba? Pati itong legit na gagawin nyo at yung mga magiging kasama nyo, magmumukhang peke na rin. Kapag hindi naiintindihan yung ako naiintindihan ko, sila Shaman Tope, legit. Sila Flashlight Manila, legit, di ba? Naiintindihan ko yon. Kasi nakakausap ko sila eh. Paano yung mga first time na ikaw yung napanood dati? Ganito kasi ang mangyari. Napanood nyo ba yung frustrations ni Master Gala? Sa mga namimake ng content na Ghost Hunter. Yung frustrations niya na nadadamay silang mga legit. Ako, I consider Master Gala na legit na. Kahit ba naman gumawa siya ng kapike before, inamin niya eh. May fresh start na si Master Gala ngayon. 'Di ba? Kaya valid yung yung frustrations niya do sa mga namimeke ng video. 'Di ba? Kasi nadadamay sila eh. 'Di ba? Ilang career ng mga legit ghost hunters ang sisirain nyo? Actually, may nabasa nga akong comment dito eh. Mas ginagawa pa ng duwag si Sir Lance eh, kesa sa'yo. Di ba? Parang mas may credit ka pa kesa sa mga mentor mo. Di ba? Yun ang nagiging epekto kasi ng ginagawa mo eh. Di ba? Yun actually, yung pagiging legit mo, impressive na to eh. I mean, gumagawa ka na ng way mo. Kaya lang, syempre, hanggat hindi nyo inaamin dalawa ni Kuya Red yan, ako, for me, diba? Wala kayong karapatan na tawaging legit pa rin kayo. Kahit legit na yung ginagawa nyo, aminin nyo muna na gumawa kayo na fake, fresh start tayo, at ma-earn nyo na yung title ng pagiging legit. Pero for now, hanggat yun babaliwalain nyo lang yung mga katarantaduhan na ginawa nyo dati, marami kayong sisirain na ghost hunter. Lahat na makakakulab nyo na legit, mawawala na ng credibility. Kasi nasa pa rin kayo eh, nasa label pa rin kayo ng pagiging fake eh. Wala pa rin kasi kayo inaamin eh. Diba? Unlike pagka inamin for entertainment lang po yung ginawa namin dati. Cut! Bagong start na to, bagong Donsky na to, bagong Kuya Red na to. Di ba? Hindi na natin babalikan yung nakaraan. Dahil wala naman perfecto sa atin eh. Maaaring nagawa nyo lang yon para bigyan ng flavor. Wag na natin isipin na ginawa nyo yun para kumita. Tanggalin na natin yun. Bibigyan ko naman kayo ng magandang dahilan. Maaaring ginawa nyo yun dati dahil gusto nyo lang magpasaya ng tao. Di ba? Dahil gusto nyo lang na maging kaakit-akit yung videos nyo. 'Di ba? May intindihan naman ng mga tao 'yun kung aaminin niyo kung bakit kayo na make it dati. Pero kung halimbawa ganyan,
ito, hindi, I'm so sure, mas kilala ka sa mentor mo, mas kilala si Donsky Gash TV kay Sir Lance, kay Flashlight Manila at Shaman Tope. Paano yung mga matagal ka ng kilala na nalaman na peke ka, biglang didikit ka kila Shaman Tope at Flashlight Manila? Ay di iisipin, peke na rin si Shaman Tope at si Flashlight Manila. Ikaw yung malakas eh, ikaw yung makakahawa eh. Hindi naman yung mga legit ang makakahawa sa'yo eh. Kasi ikaw yung dominante. Okay lang sana kung malalaking channel sila Sir Lance, sila Flashlight Manila, tapos ikaw, maliit na channel ka lang, ikaw yung kineri nila. Okay lang yon. Pero ikaw kasi yung nagkikerry sa mga legit eh, di ba, men? Kaya for me, kailangan umamin ka muna, men. Or kung hindi ka aamin, kasi labeled ka na as fake ghost hunter eh. Maawa ka naman sa makakakulab mo. Maawa ka naman. Pero kung trip mo yan, pagpatuloy mo yan, di ba? Makatawid ka na. Galing, no? Stop. Sabi niya, stop. Gusto mo bang makatawid na sa kabilang buhay? Marami ka bang kasama rito? Marami sila. Galing, no? Ayun eh. Diyan ka ba? Ginawa ka mo. Diyan ka ba? Malakas mo. Huwag kita. Uy! Puta, naglili ba? Galit ka ba sa amin? Yung kanina sabi nga niya. Pero parang ano ako dito, malapit sa REMPAD eh. First criticism, malapit sa well, technicalities na lang to, no? Pero ito, malapit sa REMPAD min eh. Di ba? Stop eh. Doon na nga tayo sa mismong investigation. Pingkoy, ito ano? Eh guys, wala. Tigil-tigilan mo na yung hayaan mong ano, ito ha, Sir Donsky. Just in case na mapanood mo ko, alisin na natin yung ano, yung ang nagpapatakot sa mga audience natin ng sound effect. Alisin na natin yan. Tinutulungan ka namin na magbagong buhay. 'Di ba? Tanggalin na natin yon yung yung ganun men, 'di ba? Nakakabwisit na eh. Ano yun? Pusa yan eh. Ano ba? Anong meron na naman dyan sa pusa na yan? Ano dun sa pusa na yan? Ano ba? Donsky naman. Huwag mong bibigyan ng meaning yung mga bagay na hindi naman hindi naman kailangan bigyan ng meaning. Ano naman to si Don? Sa bagay, mahirap mag-adjust na from fake ka, magiging legit ka, ano? Mahirap nga naman mag-adjust ng kaya lang. Pusa yun, mini. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. So kung may dadaan din, kung for example, dadaan na hayop, aso, tutunog yan. Tutunog yan. Kasi ito yung kailangan Hindi alam ni Sir Donsky. Kaya nga motion detector eh. Kahit nga object na dumaan dyan, masisense niya na may movement. Diba? Kahit magbato ka ng plastic, tutunog yan. Kasi nga movement yung dinidetect na motion detector eh. Ano ba? matanda unlike REMPAD, REMPAD kasi ang dinedetect niya is energy. Okay. Or electric charge. Okay. Gayong tao. Nagpapaskool si eh. Meron tayong anti-electric charge eh. So, yun yung dinedetect naman ng REMPAD. Okay. Pero, itong music box natin,
ang inaano niya, nire-detect niya is Motion. motion mismo. So, Movement. kunyari object yung Ano? tutunog talaga. Ano? Motion mismo. So, Siya mismo. Anong motion? Hindi mo alam ang meaning ng motion, men. Akala ko ba ano mo yan? Dream mo yung magkaroon ng equipment na ganyan. Dapat talagang hindi, at least kahit papaano, 'di ba? Natututo si Sardonsky ng pagiging legit ngayon. 'Di ba? Binibidyohan niya kung paano siya tinuturuan ng mga kunyari object yung dumaan, tutunog talaga siya. Basta may gumalaw dyan, Okay. tutunog yung music box. So, Hindi alam ni Sardonsky talaga, no? kung may dadaan akong tutunog dyan, hindi rin maturing natin na 100% na paranormal kasi baka may dumaan lang ng mga... Tama. Yun ang Correct! 'Di ba? Nagiging skeptic na si Sardonsky. Ha? Kung kino-commend ko sila Shaman Tope tsaka ito si Sir Lance na umaano sila hinihil nila yung pagiging ghost hunter ni Sardonsky. Hinihil, tama ba? Or parang ginagawa siyang apprentice eh. 'Di ba? Kaya lang syempre mas complete na sana yung pagiging pagbabagong buhay mo kung aamin ka para mawala na yung mga dating mo. Para maging free ka namin. Pag umamin ka, ito naman ang sumpa ko sa inyo eh. Kaya kayo, umamin lang kayo, titigilan ko na kayo eh. 'Di ba? Yung pag-amin lang talaga, gaganda ang channel nyo, sinusumpa ko sa inyo. Pag umamin kayo, gaganda ang channel nyo. Ang react ko, palaging excited na ako mag-react. Hindi ko na, mag-react man ako sa inyo, believe na ako sa inyo pag nag-react ako sa inyo. Umamin lang kayo, men. Umamin lang kayo. Tropa na tayo. Matatapos na lahat to, men. Maganda na yung sinimulan mo, oh. 'Di ba? kasi bakit? Nakita niyo dito may di ba? Ito yung music box. Dito may mga dahon, ganyan. Paano kami pusang dumaan dyan or ma-detect, di ba? So, pinaka-the best one is lipat yung camera para makita natin. Yan. So, yan. Ayun yung music box. Tutok natin agad dito. So, iwan lang natin yan. Or habang nag-ano tayo, spirit box session tayo. Kumbaga, pag tumunog yan, yun nga, parang kayo na bahala mag-decide or i-debunk naman natin sarili natin. Titingnan natin kung... Yes! Kasi... Yeah, yun ang number one, dinidebunk. I like this, yung ini-school si Sardonsky. At least kahit pa paano, mabe-verify natin. Ang ganda rin ng istorya ni Sardonsky, from pamimeke. Then, tinitrain siya ng mga mentor niya para maging malupit. Mukhang gaganda ang karir ni Sardonsky dito. Tingin ko. Kasi parang ang mangyayari, parang phoenix siya na magra-rise siya from the ashes eh. Di ba? Kaya lang sana complete na sana yung transformation ko kung aamin ka sa past mo. Yun lang camera ngayon. So, mukha dito, dalawa ba isa mong camera? Tsaka marami tayong camera ngayon. So, yun, pwede natin ma-debunk ng madali kasi marami angle. Pero, with this angle, kita mo na. Diba? Kita mo naman agad dun sa dulo. Hanggang dulo. Oo. 0.5 eh. 0.5 lang natin. So, nakaset up na to. I-off ko muna yung camera. Mamaya na lang ulit pag tayo. Spirit box session. Okay. Ba't doon mo nilagay sa tabi ng men? Ano ba? Ba't naglagay ka ng EMF sa tabi ng REM pad? Nagbubuga nga ng EMF yun. Maski naman para namang hindi natututo. Halata namang hindi mo alam yung ginagawa mo. Ba't naglagay ka ng EMF reader dun sa tabi ng Malamang may mga excess na EMF yan na binubuga. Masasagap ng EMF meter mo, men. Ano ba? Kasi... Wala naman si Sardonsky. Wala na yon. Inconclusive na yung mariread nung nung EMF meter mo doon.
Dinikit mo sa REM pad. Maglay tayo ng ano. Ito gawin natin ano. Paano ba, sama-sama tayo para pati sila pwede magtanong. Hindi, sa bagay, ano? Kayo ha. Dito lang sa may camera banda. Sa bagay, dito sa part na to, baseline yung ano, pero kahit na eh. Hindi naman nagiging erratic yung ano. Tama ba yung term ko? Wait lang ha. Tama ba yung term na erratic? Ginagamit ko rin kagabi yung erratic eh. Baka mamaya mali yung word na ginagamit ko. Erratic meaning. Tama. Tama naman. Unpredictable, 'di ba? Sa bagay, dito kasi baseline naman yung EMF reader niya. Kaya lang sana para maalis yung doubt, dapat hindi doon dapat nilagay ni Donsky sa tabi na REM pad yung yung EMF meter kasi magko-contaminate sila eh. Pwede kasing ang sabihin natin kaya nagiging wild yung reading sa EMF meter kasi nga ang nasasagap niya yung signal ng REM pad. 'Di ba? Isa 'yun sa mga basic dapat na malalaman ng ng Ghost Hunter eh. Sama-sama kayo na Shaman or Donsky. Pero tayo din ako din. Pwede kayo magtanong doon sa spirit box. Okay. Sino yung mga vlogger na kasama nila? Dapat sinasabi din para malaman din namin. Mas-subscribe din namin. Set up nga natin yung anong pwede. Spirit box. Yung ibang equipment for detecting ghosts or kung ano man po ng mga nandito sa area. So mag-spirit box kami dito guys sa mismo Crystal del Mar. Nasit up yung camera. Nandito yung isang ring pad. Doon din yung isang ring pad. So doon yung gamit kami yung SD7. Shaman. Hello. Pwede ba ako mag-request na before we on spirit box? Sir Lance, mas maganda kung may external speaker yung may bass. Doon sa mga international Ghost Hunter, yan ang ginagawa nila, may bass eh. Mas madidetermine yung sound nung spirit box ng maayos pagka yung external speaker ang gamit. Kasi pagka yung matinis yan, 'di ba? Yung speaker ng spirit box. Parang lang yan, good lang yan sa sa ear nyo eh. Pero sa ear ng manonood kasi matinis ang dating sa amin. Mas maganda kung external speaker yung gamit. Kung makakakita kayo yung Hindi nakauna yun. Hindi. Oo nga. Before Akala ko mag-pray or invite ka ng spirits, na parang yan siya. Bisitahin tayo, ha? Okay. Patayo lang ako dito malapit sa inyo. Yes, sama kayo. Sino yung yung ito sila ate? Hindi ka naman dito na camera eh. Double check ko. Dito tayo sa camera. Siya yan. Wala siya ng pakiramdam Christine lang. Just a bit. Ay, gusto. Diba ako sa kateba, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alamak sa tumpay kung ano pa tayong isang pagkakita ka ba na ito. Sino to? Kanina pa ako tanong sino yung mga kasama nila? Ito sila ate. So kanina nga, sinumpisahan ko na umikot dito sa loob ng resort na to. Marami akong pinasok na kwarto. Pero bukod tangi, yung kwarto na yun, napakabigat ng energy doon. Nalaki yung ulo ko, kinilabutan ako. Kaya ngayon, kung sila Flashlight Manila, si Donsky, kasama ko nito Ito yung dito papasok yung papel ng mga gadgets. Kasi halimbawa, sa isang katulad ni Sir Shaman Tope na psychic,
or may third eye o ano bang tawag kay Sir Shaman Tope, sa isang shaman, 'di ba? Siya lang ang nakaka-sense noon eh. 'Di ba? Pwede natin kasi sabihin kahit sinong tao kasi pwede magganyan sa ginagawa ni, what I mean is, halimbawa, sabi ni Sir Shaman Tope, may mabigat ako nararamdaman doon. Ako pwede ako magpanggap na sabihin ko may mabigat din ako nararamdaman doon. Now, paano natin malalaman kung totoo ang sinasabi ni Sir Shaman Tope? Yan ang papel ng mga gadgets. Para sa ating mga normal na tao, yun yung magbabalidate ng sinasabi ni Sir Shaman Tope. 'Di ba? Para sa atin yun. Kasi sayang hindi naman natin pwedeng on the spot ilay detector si Shaman Tope kung talagang totoong may naramdaman siya dun sa loob eh. Malay lang ba natin, 'di ba? Kung yun ay inimbento lang ni Shaman Tope, doon papasok yung mga gadgets. 'Di ba? I-validate ni Shaman Tope. Nangyari naman na yan eh. To be fair naman kay Shaman Tope. Noong nasa sila, yung nasa video din ni Sir Donsky yun eh. Yung kino-communicate niya yung nagre-response yung REM pad. At least kahit pa paano, may proof na may credibility si Sir Shaman Tope. Nag-set up tayo ng music box doon tsaka ng REM pad. Kasi yung mga REM pad na yan, yung mga music box na yan, hindi naman para kay Shaman Tope yan dahil nararamdaman niya na yun eh. Para sa atin yan. Yung mga normal na tao. Hindi ko sinasabi abnormal ni Shaman Tope. Sa mga regular na tao pala. Diba? Ordinary na tao. Pag regular, parang siopaw eh, no? Sa right side lang. Yes. Okay. Susubukan natin gamitin ito. Pero na. Gano yun ah? Nagre-react yung natin, yung isang EMF natin. Tapos. Kaya lang dito sa part na to, may REM pad kasi na nakatabi. Di ba? Okay lang. So meron tayong indikasyon na nagkakaroon ng mga activity ngayon dito sa lugar natin. Kasi yung K2 meter, umiilaw na nagre-react siya. Ngayon, subukan ngayon gumamit ng spirit box. Okay. Sa bagay kanina, baseline naman yun, Para makapag-usap tayo. Sige. Kaya mas maganda sana magkakalayo yan eh. Kasi para hindi sila pati nga REM pad, kapwa REM pad, pagka magkatabi, may possibilities na mag-trigger eh. Kaya mas maganda sana, yun yung malaman ni Sir Donsky na dapat hindi magkakalapit yung mga ganung bagay. So yun guys, ang tinuturo ni siya. Yung kwarto na daw niyan, marami siyang umikot ng lugar. Yun talaga yung na yan, kwarto na yan. Yun, gumagalaw. Hey, dito ka. May kasama ba kami dito ngayon? Pwede ka ba magparamdam? Iba talaga pakiramdam ko dito sa kwarto na to. Yan, ang bigat. May kasama ba kami dito ngayon? Ako magbamatay dito Pwede ka ba kapag-usap sa akin? Pwede ka makapag-usap sa akin gamit yung spirit box. Hahayaan kong gamitin yung energy ko para magamit mo at makapag-usap ka. Ayun no? Pinakita ko ito no? Sumagot yung ano? Kumano? Spirit box bro. Sumagot yung spirit box. Sorry, I wasn't paying attention Nandito sa kwarto, doon sa dulo. Ano nangyari? Ayun no? Ay putang ina. Ito yung sinasabi ko na nagbabalidate. Nauna si Sir Shaman Tope na may nakita ako bago tumunog yung REM pad. O, di ba? Ibig sabihin, hindi nagsisinungaling si Shaman Tope. Tingnan nyo O, ayun no. Nauna si Sir Shaman Tope bago tumunog yung REM pad. Impressive. Di ba? Impressive. Ngayon, paano ko i-debunk? Hindi ko alam. Di ba?
Pero kung iisipin ko kung paano nila pepekein yun, halimbawa, ayoko na sabihin, baka mamay exploit nila yun. Pero ano, I do believe walang pamimeke na nangyari dito. Pero kung halimbawa, kung pepekein nila yun, yung time na yun, pwede. No? Pero I don't believe na pineke nila. Pero dito kasi, o sige sabihin ko na ano, hindi, baka exploit nila eh. 'Di ba? Baka exploit nila yung weakness ng REM pad eh. Napag-usapan naman namin ni Sir Lance yun eh. Sir Lance, diniscuss mo ba kay Donsky kung paano pepekein yan? Anyway, pero dito, believe ako dito, men. Believe ako dito. No? Tama, nauna si Sir Shaman. Ako, babasagin ko sana to kung halimbawa kung nauna yung REM pad, tapos biglang sasabihin ni Shaman Tope na, ayun o, may nakita ako doon o, wala yun, men, nauna yung REM pad sa'yo eh. Pero dito, ayun o. Di ba? Nauna si Shaman Tope eh. Lupit, no? Malupit. Pinakita ko doon. Sumagot ko agad. Yung spirit box, bro. Sumagot yung spirit box. Galing, magaling. Gumanon. Dito sa kwarto, doon sa dulo. Nakatayo siya doon, nakatingin dito. Ano ba to? Content ba to nila Sir Lance o ni Sir Donsky? Hindi ko nakita yun. May sumagot ka kasi happy attention ko dahil nakano ko sa ano sa tawag spirit box. Yung tanong ko, ikaw ba yung babae na nakita dito sa kwarto? Nakita mo kanina bro, tinuro mo. Oo. Nandun. Sir Donsky, wag mo i-interrupt. Nagsisession eh. At saka nalaman naman natin through camera na nakita niya eh. Yung mga tanong ni Sir Donsky, ano, napapansin ko lang, ito observation ko. Yung mga tanong ni Sir Donsky, mga bagay na alam na natin. Parang pinipilit na lang ni Sir Donsky na magkaroon siya ng participation kahit nonsense naman. Sorry ha, kasi ganito ano. Ito ha, naintindihan na namin eh. Ulitin natin mga men ha. Ulitin natin ha. Oh. Saan ba yan? Pinakita ko doon. Sumagot ko agad. O, diba? Malinaw naman eh. Nasasabi na ni Sir Shaman Tope may nakikita siya doon. Malinaw naman na eh. Alam na namin mga nanonood yun eh. Nabidyohan mo naman eh. Tapos biglang lalapit ka kay Shaman Tope. Nakita mo kanina bro, tinuro. Diba? Tatanungin mo, nakita mo ba kanina bro? Nasabi na nga men eh. Diba? Nasabi na eh. Huwag mong interruptin yung tao. Ano ba? Tatanungin mo yung tao sa bagay na alam na naming lahat. Oo. Nandun. Kwarto yung dulo. Ini-interrupt ni Sir Don. Oo. Parang ang nangyayari, pinipilit mo na lang Sir Donsky na may participation ka dito. Yung babae doon na nakita ko doon sa kwarto, doon sa loob, na nakatingin dito. Iba talaga ano ko rito sa kwarto na to. Andun siya sa kwarto na sa loob. Huwag mo na Aba nga nagwala ang music box at REM pad. Sa kwarto. Babae po. Babae. Huwag mo kaming spoil. Bakit spoiler? Diba? Dapat alam ni Donsky yung art ng ano. Parang ganito yan eh, no? Nanonood ka ng pelikula, ng action movie. Abangan, mababaril ng kontrabida ang bida sa dibdib. Huwag mo sasabihin, hayaan mo kaming ma-feel namin yung surprise. Diba? Kasi yung pag ganito, men, oh, huwag mong sasabihin yung spoiler to eh. Napapanood naman namin, men eh. Hindi mo na kailangan sabihin, ano ba? Saka mo na lang i-explain pagka nangyayari na. Hayaan mo naman kami ma-experience naman namin yung pagka-sorpresa. Di ba, men? Huwag mo na Andun siya sa kwarto. Babae po. Babae. para makita natin.
Babae rin kita mo. Tatakas ako yung ginagawa natin. Ini-spoil eh. Sa kwarto. Ngayon, pagka halimbawa nangyari na yan, wala nang thrill, sinabi na sa amin. Actually, yan ang kadalasang pagkakamali ng mga ghost hunters ng Mindanao eh. Nilalagay nyo sa start yung mga spoiler, men. Yung mga mangyayari, nilalagay nyo sa start. Ano pang panonoodin namin dito sa video nyo? Diba? Hayaan nyo naman kami yung maka-experience na, ay putang ina gumalaw, diba? Or putang ina nag-response yung ano. Ibigay nyo naman sa amin as an audience yun, na maramdaman namin bigla-bigla. Hindi yung ini-spoil nyo na yung ano, yung mangyayari. Huwag ganon, men. Huwag ganon. Alam mo bang patay ka na? Wala na, hindi na, yan. Gagalaw na yung motion detector. Hindi na namin ano yan. Wala nang thrill kasi alam na namin, sinabi na ni Donsky bago pa mangyari, di ba? Kasi nagre-response na yung motion detector, men eh. Wala na, at least yung reaction man lang sana namin na, galing, biglang, wala na, kasi nga sinabi mo na eh. Ini-spoil mo na eh. Na magparamdam. Tatanungin kita ulit. Alam mo bang patay ka na? Nag-react yung music box natin. Stop. Sabi niya stop. Stop. Oo, sabi niya stop. Napa-stop tayo. Bakit? Stop rin. Stop. Hindi ako nandito para makapag-away sa'yo. Ed Kalawag. Para bigyan ka ng dasal at makatawid ka na. Galing, no? Very good. Gusto mo bang makatawid na sa kabilang buhay? Stop, sabi niya stop. Tanong, gusto mo bang makatawid na sa kabilang buhay? Ulitin yung tanong, gusto mo bang makatawid na sa kabilang buhay? Galing, no? Sorry, ulit ako. Sorry. Nakita ka? Yung pusa. Pusa ba yun? Bukod sa'yo, marami ba kayo dito? Marami ka ba kasama? Marami ka bang kasama dito? Galing. Marami sila. Nakita mo? Sumunod yung bala kayo. Nakita mo? Dito lang. Natatakot na si ate na kasama. Hindi na ako. Upo mo muna. Parang ako nasuso ka rin, hindi ko maintindihan. Upo ka po muna. Alin. May ano, ako yung straight box ka. Tumunog. Ano bro? Kaya ano? Ano natin? Pawa mo na bro. Upo ka kuya pero wag din sa May tubig kayong dala dapat. may tubig. Ay, tubig. Tubig. Nagagalit Malakas to bro. Malakas to dito bro. Masal ko ulo. Malakas dito bro. Si Sir Donsky may masabi lang eh. Guys, si Shaman guys talagang Nagagalit. Uy, bro. Sorry Bro. ha. Ano to bro? Sige kuya, Tubig. Malakas to dito. Malakas. Paano ka kuya? Pinapa-stop tayo kanina pa. Oo nga eh, patay. Saan ba ano? Hindi ko narinig ganun. Sa spirit box. Oo, sa spirit box. Sumagot. Tubig. Stop. Sabi niya stop. Malakas. Tapos sabay ano din. Sabay din ano. Yun, sorry. Opo, sir. Tapos Narinig mo sabi mo stop? Oo, nakarinig ko kuya. ang bigat ng kwarto na yan. Bala ko muna rin pa. Gumagalaw. Umilaw. Yung ano? Narinig kasi. Ayun eh. Diyan ka ba? Ginawa ka mo. Diyan ka ba?
Malakas. Go. Humulapit na. Uy, puta, nagrili na. Galit ka ba sa amin? Yung kanina sabi nga niya, stop eh. Stop? Wala, hindi ka sa. Sabagay, ano? Kanina tahimik lang yan, tapos naging erratic na ganyan, no? Parang ano, nagiging abnormal yung K2 natin. Ayaw. Pero mas may credibility sana kung wala yung REM pad dyan. Kasi pwedeng misreading ng REM pad eh. Anyway, kanina naman na-establish naman na na hindi naman siya ganyan nung nandyan yung REM pad eh. Kasi magkasama kaming dalawang lokal dito sa Laon ngayon. Taga La Union din pala tong sila ate. Bala kayo daw lalapit na. Dito lang ako. Ayoko. Ay, umano ulit oh. Ayan o, lakas. Galit ka ba sa amin? Ayaw niya, nandito tayo. Grabe ko. Ayun, umano. Magalaw pa rin. Kahit malayo yung cellphone, magalaw pa rin. Ayun, tumipitik siya. Oo siya man. Kanina nag-demo ako. Para pumitik yan sa tabi ng cellphone, kailangan namin sa dikit na dikit. Pinost ko sa Facebook ko kanina yun eh. Yeah. Ayun, magpitik siya. Tanggalin niyo yung sound, anak ng patola naman. Nandiyan na naman yung aeroplano mo, men eh. Huwag mo sabihin natin. Mas gusto namin immersive yung feeling namin kasama nyo kami. Tanggalin yung sound, anak ng patola. Tigil-tigilan na maglagay ng sound na ganyan. Ngayon lang, para ano. Nakakatanggal ng yung sound na yun eh. Ang galing ang butang ina yun. Tunog talaga sila. So, technically, dalawa nakaka-capture. Isa dito tas yung... umilaw, di ba? Oo. Kaya kita dito. Para nangyayari si Sardonsky yung nakiride dun sa exploration, ano? Mano po? Ito malakas dito. Malakas dito, bro. Sarap mag-spirit box kaso ayoko baka may madisgrasya sa amin eh. Pag na gano'n. Oo, kasi malakas. Ano siya eh. Ano pa ramdam mo kanina, bro? Tigil ko Talig ng pawis ko. Oo nga, pinawisan siya, no? Ginawakan pa ni Donsky. Lumalakas oh. Hindi tumitigil oh. Guys, kung ito maglayo namin dun sa Bakit dyan na siya nagpaparamdam? Katabi kasi yung REM pad eh. Hindi, kailangan i-break na yung energy nun doon. But hindi natin alam bakit nandiyan lang sa malapit. Mas malapit siya dito. Oo, nandiyan siya. Hindi, ito ha. Tanong kasi ni Sardonsky, bakit hindi nagre-react yung yung REM pad kung malapit? Ang theory ko kasi, baka naman itong K2 meter nyo, malapit sa REM pad. Yung REM pad ang nagbibigay ng false reading dito. Diba? Pero hindi, nakita naman natin kanina, tahimik naman kanina yan. Kaya lang syempre, para sana maalis yung pagdududa, tanggalin nyo yung REM pad sana. Diba? Para So, baka nandyan siya ngayon. So, ilayo ka natin pa. Yung alin. Ito. Pwede. very good! Ang ilayo mo yung REM pad. Or ilipat natin ang ibang angle tong Very good, Donsky, very good. Yung basta kita ng camera, yung EMF ba? Sa right side. Right Ito. side. Kahit saan, mamapakan. Sa right side. Yan. Kita naman. Kita ba? Emily, may dito. Dito yan. Dapat ang ginalaw na lang yung REM pad. Para kasi pag hindi na pag hindi na nag-react yan, lalabas na yung REM pad yung reason kung bakit. Dito yung EMF ba? Ano side? Dapat malayo pa rin eh. Do yung REM pad alisin dapat nun eh. Tayo ba dito? Hindi, ate. Tumatay. Si Sardonsky na hanap ng eh. Tumatay malay mo, hindi. Makati. Baka kasama si Donsky. Yung madisgrasya sa atin. Pusa! Naging pusa! Utang ina! May matatakotin daw si Sir Flashlight Manila. Ang kung tutuusin si Sardonsky yung unang natakot eh. May nagsabi pa dyan wag na daw isama si Flashlight Manila
Kasi daw matatakotin. Asa na ba yon? Yung comment na yon? Diyos ko naman to mga... Alam mo, ang takbo ng mentality, alam mo, Sir Donsky, parang ang tinitira pa yung mga kasamahan mo pa eh. Hindi ikaw eh. Tingnan mo, ayaw ni Tope kung hindi man bago pa lang siya sa orasyon, nagkakaganyan talaga siya. Sabi gano'n, basta si Idol Donsky legit talaga mag-explore. Kaya palagi ako nag-aabang. Sana ba yung ano yung sinabi dito? Sama uli kayo kina Alpha Ghost 01 at Ghost Hunter 44 para mag-away uli kayo sa mga scripted content. And I feeling ko hindi naman scripted tong ano na to. Meron ditong ano comment na ano parang tamo may mga nagagandahan ano. 'Di ba? Sana ba yung ano dito? Sana inakit yung second floor yung office kung saan nakikita ni Third Eye. Paniwala pa ba kayo kay Third Eye na yun? Asa na yun? Bakit ano? Hindi ko na mabasa yung tinitira si Flashlight Manila. Saan na ba yun? O, sabi nito isa, basta pag uwi nyo sa Mindanao, Idol, wala nang peke, kalabog, Black Lady, aswang, kaluluwa at marami pa. Matalino na ang mga viewers nyo kaya tigil ng pamimeke ng content. Tama naman to. Gonggong 150 lang bayad dyan. Oh. Kita mo? May mga naapektuhan yung... Asa na dito yung ano yung tinira si Flashlight Manila? Na parang ang lumalabas, wag na daw ano. Ito, pusa lang big deal OA mo at wag sumigaw dahil kung agresibo ka mas agresibo sila. Mukhang tama nga si Bungo. Konting kaluskus kay Donsky ay multo agad. Asan dito yung ano, yung hindi ko na nakita. Well, ang sinasabi kasi doon, wag na daw isama si Flashlight Manila. Si Flashlight Manila pa yung i-eliminate ano, kasi daw matatakotin daw. Hindi ha, ako, baka mamaya ganyan din na sabihin nyo sa akin eh. Pag napanood nyo yung ano, talagang doon sa Clark Abandoned ano, hospital, sumigaw ako doon talaga men. Kasi may nakita talaga ako doon eh. At na-document ng camera ko yun. Abangan nyo. Hindi ko masisisi yung ano, yung mga ghost hunters na natatakot pagdating sa ganyan. Kasi talagang intense yung ano diyan eh, yung feeling diyan men eh. Sa mga ganyang pagkakataon. At hindi naman kabawasan ng ano 'yon. Kabawasan ng pagiging ghost hunter mo kapag natakot ka. 'Di ba? Yan kasi ang isiniksik sa utak nila Kuya Red sa mga nanonood nila. Na takot naman yan eh. Nakakatakot naman talaga, ano ba? Hindi naman nakukuha sa pagiging matatakotin ng ghost hunting eh. Sa pabigatan ng evidence nakukuha yon. At saka sa pagiging tapat mo sa ginagawa mo. Pusa! Naging pusa! Utang ina! Pusa! Sir Donsky. Masyadong OA nga naman si Donsky doon sa pusa. Ngayon magti-trigger talaga. Ba't mo minute? Hindi, wala eh. Huwag mong bigyan ng ano eh. Hala, nagwala ang music box. Eh, may dumaan nga na pusa men eh. Tumunog din. Oo nga eh. Dumaan yung pusa, tumunog pa, di ba? Hello, Miming. Kawawa naman si Miming. Takutin naman yung pusa, boss.
Kawawa naman yung pusa. Wala. Oh my God. 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 Saan yung pusa? Nawala pusa. Ito yung pinaka the best na ghost hunting na nagawa ni Donsky. Si Donsky ba yung nag-ghost hunting o sila Shaman Tope? Wala siya dyan sa kwarto na. Bigla siyang lumusot dyan. Oh, ha? Nawala? Wala na siya dyan sa kwarto. Nawala na? Tumang may pakaramdam ko eh. Wala na siya dyan. Diyan? Pwede na po natin ano. Ha? Kunin ko yung aparato, bro. Saan ko ata yun? Tumang may pakaramdam ko dyan sa lugar na yan. Itry ko, bro. Ano lang niya, ha? Itry ko. Huwag na. Ayop ko na lang, Richo. Okay. Ay, isa pa. Pasukin ko, bro. Hello? Is it me you're looking for? Pero sabi ni Shaman, guys, wala na siya rito. Kaya na tumang may pakaramdam ko rito. Wala na? Oo. Dito ko siya nakita nakatayo yun. Asan bro? Dito. Habang nagpapay sa labas. Oo. Dito ko siya nakita nakatayo. Dito? Oh my God. Nakasilip sa atin dito. Oh my God. Pero nawala na yun. Oh my God. Wala na nga, bro. Wala nang presensya dito, bro. Wala na. Kanina kasi dito ko siya nakita sa pintuan. Oo. Dito siya. Mm. Katalitan. Siya din yung napatunog doon, bro. Posible. Kasi nung pinasok tong kwarto na to, biglang nanlaki ulo ko, tsaka yung katawan ko. Oh my God. Alam mo, bilang shaman, Oh my God. nangatog yung katawan ko. Ah, Siyempre, diba? kailangan tayo. Diba kahit Shaman natatakot pa rin, no? Nang palit tayo ng takot. Pero nung... Hindi naman ano yun eh, hindi naman kasi kabawasan ng pagiging ghost hunter yun eh. 'Di ba? Yan yung isa sa mga inaano ni Sir Donsky, yung niyayabang niya before na ako hindi ako natatakot, 'di ba? Ako samantalang takot. Hindi naman yun ang basehan ng pagiging ghost hunter men eh. Makakaramdam ka pa rin talaga ng takot diyan. Hindi naman patapangan ang pagiging ghost hunter. natin gawin yung investigation. Tapos, di ba, parang nahilo ako. Suka ako. Biglang nawala siya rito sa kwarto na to. Umalis siya. Kaya gumaging pakaramdam ko. Wala na dito, ano? Wala na. So guys, andito tayo sa yan. Try doon natin magpatay ng ilaw. Shaman nandun. Patyan natin ilaw dito. Ay, ayan o. Gagawa na naman eksena si Donsky. Yung katulad sa Bilya Epipanyo na nagkulong sa Iwan mo dito, bro. Patayin na ko ng ilaw, bro. Tingnan natin kung... Makukulong ka? Oo. Pinatay kong ilaw. So ayun guys, pinatay natin ilaw dito sa loob ng CR. Tingnan natin kung meron bang paramdam. So paramdam ka sa akin? Wala yan eh. Pag nagpatay ka ng ilaw, pwede kang sumipa ng kahit ano dyan. Di namin madodouble check yan. Useless din yan. Diba? Kaya may legit na magparamdam dyan sa inyo. Hindi namin madidebunk yun. Diba? Pwede kang manipa dyan ng kahit ano men pag nagkulong ka eh. Magbigay ka ng sign ngayon. Pinatay natin yung ilaw. Kung dito ka ba ngayon? So ayun guys. Parang wala naman oh. Hello? Is it me you're looking for? So ayun guys, wala. Basta kayo.
Yo, Dolski. Bakit bro? Dolski lang pala. Kala ko may nagano na. Oo. Ano pa ramdam sa loob? Ay, grabe. Pero wala na akong naramdaman. Akala ko merong magpaparamdam ba. Pero sabi mo nga, Sabi ganun. Ano naramdaman mo sa loob? Ay, grabe. Wala akong nararamdaman. wala na dyan. Naglaho. Naglaho siya dyan sa kwarto na yan. So, kampante ako na doon ako sa CR na patay ng ilaw. Legit siya. Interesting. Galing ako. Intense Pero siya, diba? pinapa-stop tayo ah. Kanina, sabi sa spirit box, pinapa-stop tayo eh. Stop nga daw po. So, ayun, first time nila nakaano ng Gusante, no? Nakasama. So, anong feelings mo? Natakot to si, Amazing. Si ma'am. Nakakabilib. Tsaka iba feel, Lalo pag nakita mo na siyang umilaw. Okay. diba? Kasi common kasi na yung mga natural ano lang, diba, senses lang talaga natin yung Si Emily Aya Ghostly R. makakapag-detect. Nararamdaman ganun. Pero yung mga ganito pala, Pero iba yung feeling pag nakikita mo siyang ano talaga. Nag-react sa bawat tanong mo ngayon. Oo nga, I do agree. Kita nyo, pwede maging thrilling yung yung ghost hunting kapag kahit walang nagpapakitang white lady, di ba? Hindi mo kailangan magdamit ng white lady para maging maganda yung ghost hunting. Explain ni Shaman na na parang kahit siya, meron siyang gift na ma-validate. Kasi yung iba, Yes, mabilis sabihin tama. kasi na, may multo doon. Pero, Exactly. there's no way of validating. Ito yung sinasabi ko eh. Ito yung sinasabi ko kanina eh. Yun yung role ng mga gadgets. Maaaring hindi siya nagsisinungaling, pero paano mo validate? Yun yung maganda sa kung meron kang kumbaga equipment. magiging legit talaga siya. Tsaka diba iba yung feeling pag lalo nung lumabas yung pusa. Grabe yun. Hindi ako siya natatakot kasi na-amaze ako. Pero kinlabutan ako nung Biglang lumabas. nung may pusa. Diba? Mabas yung pusa. Ito na ngayon ang gusto kong gawin. Camera na on. Ikaw naman tatanungin ko bro, Donsky. Ano masasabi mo sa ganitong style ng Ganito, unlike kasi sa mga Sa ganitong style. ghost hunting ko nung style ng ganito, unlike kasi sa mga ghost hunting ko nung unang panahon, ay umaasa lang tayo sa mga exploration na Nung unang panahon daw, mga ghost hunting ko nung unang panahon. sa mga ghost hunting ko nung unang panahon, ay umaasa lang tayo sa mga exploration na walang ganitong mga aparato, no? Mga mamahaling aparato. Kaya sa ganitong mga sistema, naamis tayo. Isang naamisan ko, yung sinasabi mo na kanina, si Shaman Tupe, madaling magpanggap eh. Maraming tao. Nax! Sabi niya, madali magpanggap eh. Kilala din akong mga nag-ghost hunting na pumasok sa larangan na to na shaman siya. Pero, madiditik mong hindi to. Sino yon? Sino yung pumasok sa ghost hunting na shaman siya? Na iba? Sino pa ba ibang kilala mong shaman? Pero ito kang idol Tupe, malalaman mong legitimacy. Nax. Yung kaninang sinabi niya dyan sa kwarto na yan na kakaiba. So may na-captured pa siya sa mga mata niya na sa dinalidate nung nung nakita niya dun sa loob. Pwede natin hindi paniwalaan yun, hindi man natin nakikita. Yeah? Binalidit nung camera. music box. Ito, sa akin, Tapos yung Hindi, yun tama yung sinabi ni Sir Donsky. Diba? Nabilib din ako doon kanina eh. Nakita ni Sir Shaman doon, bigla umilaw yung REM pad. What are the odds? Hindi ko sinasabing hindi pwede mangyari yan. Pwede naman kasi nagkataon. Pero yung ang pinag-uusapan natin dito yung chance na mangyari, napaka-slim. 'Di ba? ano din? sa akin, ito ito yung parang final thoughts ko. Oo. So nangyayari. Aminin natin, may mga kilala tayong mga vloggers na na parang pag nag-intro, guys, ang kwento dito may white lady to na nagpaparamdam. Nagpaparamdam siya. Usually ganun, di ba? Pero usually yun, parang there's no way of validating, di ba? Parang yun yung kagandahan kasi lagi sinasabi namin, hindi naman natin kino-confirm yun dahil alam mo, kahit patumunog pa yun ng paulit-ulit, parang dito nagwawala yung K2 meter natin. Maaring meron, maaring wala. Pero amazing siya. 'Di ba? May makasama tayong mga lokal dito. Ito. Wala naman tayong kino-confirm, wala tayong dinay-deny, pero 'di ba amazing yung feeling ko, ang sarap. No, 'di ba? Tinuturuan ni Sir Lance si Sir Donsky na hindi maging bias doon sa nakukuha niya.
'Di ba? Para or tinuturuan ni Sir Lance, si Sir Donsky na ipatuklas yung totoong happiness ba o yung totoong excitement na makukuha mo pag nag-ghost hunting ka. Diba? So, lang, no? Parang masaya ako na ikaw kasama namin dito, kasama natin si Shaman. Yung dalawang lokal dito sa place. So, yun, ikaw ba, okay yung ganung style? Ako, as a ghost hunter, na-miss ako kay Shaman, no? Kasi, nung sinabi niya na yung kwarto na yan ay talagang merong entity siyang nararamdaman. Parang 101% pa na ako paniniwala ako na dito ngayon legit yung ni Shaman. Kaya guys, suportahan sana natin si Shaman. Hindi ako naman ang mag-opinion. Dapat nga hindi ka na-impress kay Shaman kay Shaman Tope. Kasi sa inyo sa Mindanao, ordinaryo na yan Sa Mindanao nga, full-bodied apparition na yung nakikita nyo Common na sa inyo may nagwawala na cabinet dun Common na sa inyong kalabugan dun Tapos, sa ginawa ni Shaman lang, quote-unquote lang, sa ginawa lang ni Shaman, na nai-impress ka na. Diba? Isang ghost hunter na sanay na makakita ng sumasayaw na cabinet, sanay na makakita ng buong white lady, ng buong black lady, sanay maka-encounter ng multo, biglang na-impress sa ginawa ni Shaman lang. 'Di ba? Sinabi lang ni Shaman na may nakita siya doon sa kwarto, na impress na ang isang tao na araw-araw nakakita ng white lady, araw-araw nakakita ng sumasayaw na cabinet. Mga kababayan ko, what does it say to you? Ibig sabihin, peki ang ginagawa nito sa Mindanao. Peki ang ginagawa, kaya dito amazed siya dun sa na-experience niya dito, nakasama sila Shaman Tope, sila Flashlight Manila. Tope, no? Pati ako, speechless wala akong ibang parang nanginginig yung ko, diba? Super legit si Shaman nung tinuro niya yung kwarto na yan at dinadidate ng gamit at umano pa yung tingin sa atin dito. Asan ba? Putangin mo gamit, takot ako. Nakatingin sa atin dyan. Sa taas? Yan. Pag nilagyan natin ng aparato yan, yung sinabi ni Shaman, maaaring umulog. Oo. Kaya nung nagpakita din yung pusa, natakot ako dun nagulat ako. Diba? Biglang siyang Tignan mo ipapakita ko sa inyo yung screenshot nung kay Sir Lance. Diba? Sana ba yun? Yung comment kay Sir Lance. Nakakahiya to. Ito yung mentality ng mga bugok mong supporter. Ano ba yun? I-download ko lang yung screenshot Ito yung sinabi kay Shaman Tope. Just imagine yung mentor mo nasaktan din dito Supposed to be... Hindi, kasi ako hindi ko rin maano to Tingnan mo yung kabastusan ng supporter mo. After dapat ipagtanggol mo Donsky. Hindi pwede to. Bigyan nyo ng respeto. Bigyan mo ng respeto yung taong tumutulong sa'yo. Diba? Ako nasasaktan para kay Sir Lance dito Ikaw yung tinutulungan, ikaw yung duduwag-duwag dyan. Tapos sila Flashlight Manila pa yung aawayan ng supporter mo. Ipagtanggol mo to, men. Ipagtanggol mo to. Kung may utang na loob ka.
Sabi nga no, pinasok talaga nila as in para makita ang kabuuan ng haunted resort na yan. Sa susunod, wag nyo na isama yung si Lance. Duwag kasi yan, pusa pa lang. Si Donsky yung una natakot do sa pusa eh. Natakot lang si Sir Lance dahil OA si Donsky do sa pusa. I don't know why nag-ghost hunt siya kasi takot, ayaw pumasok. Tinan mo kabastusan ng ng supporter mo. Ipagtanggol mo to si Sir Lance, men. Kasi kapag hindi mo ipagtatanggol yan, kabastusan tong ginagawa mo sa kanya. After all ng pagtulong sa'yo, hahayaan mo yan. Huwag mong hayaan to, men. Diba? Yung dedication at friendship na inoffer sa'yo ni Flashlight Manila, hindi biro yun. Deserve niya naman na ipagtanggol mo. 'Di ba? Huwag kang matakot sa sa mga bobong supporter mo. Makakakita ka pa naman pag nagpaka-legit ka, makakita ka pa ng supporter na mas matalino pa sa mga yan. Dadami ang supporter mo. Huwag mong konsintihin yan. Anyway, mga kababayan ko, overtime na tayo, no? Panoorin nyo ng buo ito dun sa channel ni Sir Donsky. Yun lang po, maraming salamat, bye-bye. Thank you.